Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Veronica Jill Villaruz, kasalukuyang nasa unang taon ng pagpapakadalubhasa sa Filipino. Bago ko po simulan ang aking tatalakayin sa inyong na PowerPoint, tayo po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating poong may kapal. Diyos naming pinakamakapangyarihan sa lahat, sa mga sandali pong ito, Ama, kami po ay buong pusong nananalig at nananalangin sa iyo na kami po ay inyong patuloy na gabayan at ingatan sa aming pamamalagi rito sa sanglibutan. Gabayan niyo po kaming lahat, Ama, sa aming pong mga gagawin sa araw-araw at sa aming mga desisyon na gagawin sa bawat minuto ng aming pamamalagi sa mundong ito. Ipagkaloob mo po nawa, Ama, sa amin ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Patid po namin na talastas niyo po ang aming mga kaisipan at kailangan, kung kaya't kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo at ang lahat ay ang papuri sa iyong banal na kadakilaan. Ama, ito lamang po ang aming maitaimtim na dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon Tagapagligtas. Amen. Ang aking tatalakayin ay ang Unit 2 bilang siyam, ang kurikulum sa kasalukuyan, K-12, ang Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ano ang tinatawag na Mother Tongue-Based Multilingual Education? Ito ay paggamit ng unang wika ng mga mag-aaral sa paghahatid ng kaalaman sa paaralan. Ang pagpapaliwanag ng konsepto at maging ng mga nakasulat sa aklat ay nakabase sa unang wika ng mga mag-aaral mula kinder hanggang ikatatlong baitang sa elementarya. Ano-ano naman po ang pangunahing layunin ng Mother Tongue-Based Multilingual Education? Ang pangunahing layunin po nito ay upang mas mapadali ang pag-aaral ng mga katutubong Pilipino sa Pilipinas at upang magkaroon ang mga katutubo na pagmamahal sa sarili nilang wika at kultura sa pamamagitan ng paggamit ng kani-kanilang mga wika ng may pagmamahal at pagsasapuso sa kulturang kanilang kinagisnan. Ang learning competencies ay isinalin sa wikang Filipino upang mabuo ang aklat na nakabatay sa pamantayan o standard ng K-12 program. Base sa ipinanukalang batas, ito ay naglalayon na mapataas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ang Mother Tongue-Based Multilingual Education ay inilunsad noong taong 2009 nang ayon sa Department Order 74 ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito'y pagpapatuloy ng Lingua Franca Education Project na nasimula noong taong panuruan 1999 hanggang taong 2000 mula sa Department of Education, Culture and Sports, talaan bilang 144, Section 199. Sa kasalukuyan, ang Mother Tongue-Based Multilingual Education ay isinama sa K-12 program. Layunin nitong gamitin sa mga paaralan, primarya at sa mga pampublikong paaralan. Ang lokal na dialekto bilang pangunahing wika na ginagamit sa pagtuturo sa lahat ng asignatura, maliban sa Filipino at Ingles, mula kinder hanggang ikatatlong baitang sa elementarya. Nakasaad sa Kagawaran ng Edukasyon na ang paggamit ng mother tongue o pangunahing wika mula preschool hanggang ikatatlong baitang ay tinatawag na bridge program, sapagkat ang pangunahing wika ng mga mag-aaral ay upang maging tulay sa pag-aaral ng ikalawa o ikatlong wika tulad ng Filipino at Ingles. Sa ilalim ng DepEd Order Number 16, Series of 2012 o mga alituntunin sa pagpapatupad ng Mother Tongue-Based Multilingual Education ay ipinatutupad bilang isang asignatura mismo at bilang kasangkapan sa pag-aaral mula kinder hanggang ikatatlong baitang. Paano mas naging epektibo at naimplemento ang pagpapatupad ng K-12 program sa bako nitong kurikulum na Mother Tongue-Based Multilingual Education? Ito ay dahil sa ipinatupad na batas
na nagpahinto sa mga kalituhan at sari-saring komento tungkol sa pagpapatupad ng makabagong kurikulum sa Pilipinas. Ito ay ang batas na pinamagatang isang batas na nagpapabuti sa sistema ng batayang edukasyon sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kurikulum nito at pagdaragdag ng bilang ng mga taon para sa batayang edukasyon. Paglaan ng pondo para rito at sa iba pang layunin o RA number 10533. Talakayin naman po natin ang kung ano nga po ba ay itong sinasabing Batas Republika bilang 10533. Alinsunod sa seksyon ng Batas Republika bilang 10533 na pinamagatang isang batas na nagpapabuti sa sistema ng isang batas na nagpapabuti sa sistema ng batayang edukasyon sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kurikulum at pagdaragdag ng bilang ng mga taon para sa batayang edukasyon, paglalaan ng pondo para rito at sa iba pang layunin. Kilala rin batas na pinabuting batayang edukasyon ng taong 2013 na pinagtibay noong Mayo 15, 2013 at nagkaroon ng bisa noong Hunyo 8, 2013. Naglabas dito ngayon ang Kagawaran ng Edukasyon, Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon at ang Pangasiwaan sa Edukasyong Teknikal at Pagpapaunlad ng Kasanayan o TESDA na ang mga sumusunod na mga tuntunin at mga regulasyon sa pagpapatupad ng mga probisyon ng batas. Talakayin naman po natin kung ano itong mga tuntunin ng batas na ito. Tuntunin 1, ilan sa mga pangkalahatang probisyon. Section 1, pamagat. Ang mga tuntunin at regulasyong ito ay tatawagin bilang mga tuntunin at regulasyong pagpapatupad ng batas na pinabuting batayang edukasyon ng taong 2013. Batas Republika bilang 10533. Okay. Dumako naman po tayo sa Section 2, saklaw at aplikasyon. Ang mga probisyon ng IRR ay pangunahing ilalapat sa lahat ng mga pampubliko at pribadong institusyon at sentrong pampagkatuto para sa batayang edukasyon. Ilalapat din ang IRR na ito sa mga institusyon ng lalong mataas na paaralan, institusyong teknikal vokasyonal, mga organisasyong may kaukulang pagkilala at gumaganap bilang mga institusyon ng edukasyong pangguro at mga pundasyon. Sa Section 3 naman, pagpapahayag ng pulisiya. Ang IRR na ito ay bibigyang kahulugan sang-ayon sa mga deklarasyon ng mga pulisiya na makikita sa Section 2 ng batas. Dumako naman po tayo sa karagdagang kaalaman. Ang mother tongue-based multilingual education ay unang inilunsad sa Pilipinas bilang pagtupad sa kurikulum ng K-12 na ipinatupad noong taong 2012. Ang administrasyon ni dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang siyang nagpatupad ng pagbabago na ito sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ito ay inaasahang maipapatupad sa lahat ng paaralan sa Pilipinas, partikular na sa mga batang mag-aaral sa kindergarten at unang taon sa elementarya. Ang mga kagamitan sa pagtuturo ay kailangang gamitin na estilo sa pagtuturo ay dapat nakabase sa mother tongue na inaprubahan ng DepEd upang ituro sa mga kabataang Pilipino na depende sa kanilang rehiyon. Ito po ang mga sumusunod na rehiyon. Ilocos,
Pangasinan, Kapampangan, Tagalog, Bicol, Waray, Hiligaynon, Cebuano, Maranao, Chavacano, Maguindanaon, Tausug, Ibanag, Ivatan, Zambal, Aklanon, Kiniraya, Yakan, at Surigao-non. Ang akin po namang konklusyon dito ay, bagaman may mga problema pa rin sa ibang kabataan, may hinuha na may kagandahang na bago sa paraan ng pag-iisip ng mga bata, partikular na sa akademiko at intelektual na aspeto. Ito ay ang mga sumusunod. Nabawasan ng mga dropout o lumiliban ng klase, nabawasan na pag-uulit sa klase, naging mas aktibo sa klase ang mga bata ay umunlad sa pananalita at pagkatuto, ang pag-unlad sa komunikasyon, nabawasan ang mga dropouts at pag-uulit dahil sa pagkakabuo at pag-unlad ng tiwala sa sarili ng mga mag-aaral. May hinuha na ito ay dulot ng pag-engganyo sa bata na gamitin ang kanyang wika na ginagamit sa bahay o unang wika. Hindi rin napahiya sa klase ang mga bata kung ginagamit ang kanilang kinagisnang wika sa bahay, dahil ito mismo ay kaniyang pinag-aaralan. Ito rin ang dahilan kung bakit naging aktibo ang mga bata sa klase. Ang mga bata ay umunlad sa pagkatuto at pananalita dahil mas naimprenta ng mga bata ang kanilang nais. Sa kadahilanang ito, nasasabi ng mga bata ang kanilang nais matutuhan, hindi naiintindihan at pangangailangan. Bunga nito, nahahasa ang kanilang intelektual na kakayahan dahil nasasagot ang katanungan sa kanilang mga isipan. Ito naman po ang pinagkuhaan ko ng aking tinalakay sa mga sandaling ito. Ang aking pong ang sanggunian. At iyan lamang po ang aking pagtalakay patungkol po sa Unit 2, numero 9. Ang curriculum sa makabagong ang curriculum sa kasalukuyan K-12, ang mother tongue based multilingual education. Ayun, ito lamang po ang aking pagtalakay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating poong may kapal.